Magandang araw po sa iyo, Miss Gwen, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin na lamang po ninyo akong Luke. Nais ko rin sanang ibahagi ang kwento ng aking lolo. Pero hanggat maaari ay gusto kong isikreto ang tunay naming pagkakakilanlan. Sana rin ay hindi kami husgahan at katakutan ng mga makakarinig at makakaalam sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nangyari po pala ito mahigit 6 na dekada na ang nakakalipas. Hindi ko na rin po babanggitin ng lugar kung saan ito naganap. Ikukwento ko rin po ito gamit ang punto de vista ng lolo kong itatago ko na lang sa pangalang Lucas. Lola, sasama po ako kina Edna. Wala naman pong pasok ngayon eh. Mag-alako po kami sa kabilang bayan ng mga isdang huli ni tatay. Ganun ba, Apo? Paano yan? Hindi ka pa nakakapagpaalam sa tatay mo. Baka hanapin ka nun mamaya. Bago naman po umuwi si tatay, siguradong nandito na po ako sa bahay. Tsaka, hindi na yung magagalit. Dahil gusto ko lang naman pong makatulong sa mga gastusin natin. Lalo na ngayong wala na rin si Lolo. Lucas, Apo, hindi mo naman kailangang isipin ang tungkol sa bagay na yun. Ang gusto namin ni Melchor, mag-aral ka mabuti. Makatapos kahit high school para naman maibang kapalaran mo sa amin. Para hindi mo kailangang magpakahirap sa pagtitinda ng kung ano-ano pagdating ng araw. Mabibigyan mo ng mas maayos na buhay ang magiging pamilya mo. Nag-aaral naman po ako mabuti, La. Lahat po ng mga bilin niyo ni tatay, sinusunod ko't isila sa buhay. Pero sana wag niyo naman po akong pigilan sa kagusto ko makatulong sa inyo. Binatgiliw na po ako. Tsaka, kasama ko naman po yung mga kaibigan ko eh. O siya, sige na. Basta dapat mauna ka makauwi kay Melchor. At wag na wag mong kaliligtaan yung mahigpit naming bilin sa'yo. Opo, La. Hindi po ako pupunta sa dati naming bahay at sa punto din nanay. O sige na. Baka naiinip na sina Edna. Mag-iingat kayo. Kabilin-bilinan ni na tatay at lola Adelfa mula pa pagkabata ko. Na huwag akong pupunta sa mga nabanggit na lugar. Lalo na kung ako lamang mag-isa. Bukod pa ron, lagi nilang ipinapaalala sa akin na delikado ron. Doon daw kasi sa mismong bahay namin noon napatay ng aswang si nanay. Matapos kong pasalamatan at yakapin si Lola, umalis na ako kasama ng aking mga kaibigan. Kailangan ay maaga kaming pumulas dahil dadayo pa kami ng paglalako sa kabilang bayan. Katulad ng mga kaibigan ko, gusto ko ring kumita ng sarili kong pera para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Kahit yung pambaon ko man lang sa eskwela ay mabawas sa isipin ni na tatay at lola. Oo nga pala, yung ibang mga kasama ko bukod kay Edna ay mas matanda ng 2 taon sa akin. Kami naman ni Edna ay parehong bagong tungtong ng edad 18 noong mga panahong yon. Kababata ko rin siya at kaklase, kaya naman sanay na sina Lola na palagi kaming magkasama. Masayang-masaya kaming lahat dahil maagang naubos ang mga dala naming isda. At dahil nga maaga pa, nagkayayaan pa na maglaro ng basketball. Nagtaka yung iba naming kasama nung sinabi kong mauna na sila. Pero hindi na rin naman nag-usisa pa. Si Edna naman ay nakasimangot na tumingin sa akin. Na sinundan niya ng mga pag-iling. Senyales na nadismaya sa narinig mula sa akin. Alam na kasi niya kung anong ibig kong sabihin. Balak niya sana magpaiwan din kasama ko. Pero hindi ako pumayag. Paurong na naglakad si Edna paalis habang nakatingin sa akin. Umaasa sigurong magbabago pa ang aking isip. Pero buo na ang pasya kong pumuslit ulit. Maya-maya pa'y tinatahak ko ng pamilyar na daan. Papunta sa lugar na gusto ko palaging puntahan. Panatag ang loob kong hindi ako isusumbong ni Edna sa aking lola Adelfa. Nay! Lucas! Nandito na ako! May pasalubong ako sa inyo! Oh, maaga kaya ta ngayon, anak? Oo, may pumakyaw kasi ng mga tinda kong gulay. Kung araw-araw sana, ganun ang kita.
hindi na tayo gaano mamumroblema sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kung bakit naman kasi pinagbabawalan mo kung makatulong sa'yo. Ikaw tuloy ngayon ang nahihirapan, lalo't nag-aaral pa ang anak mo. Ayos lang ho ko, inay. Basta dito lang kayo sa bahay. Matanda na rin kayo para magtrabaho. Kalabaw lang ang tumatanda, Melchor. Malakas pa naman ako. Malinaw ang mga mata at matalas pa ang memorya. Kayang-kaya pa kitang tulungan sa pagtitinda. Kaya ko na nga ho yun. Tsaka, kailangan ko ni Lucas dito sa bahay. Oo nga pala. Nasa na ba yung batang yun? Sigurado matutuwa siya dito sa dala kong pasalubong. Teka, ano ba yung mga dala mo? Puto ho at saka kuntsinta. Paborito niya. Hindi na ho ako titikim. Para sa inyong dalawa lang talaga itong mga dala ko, Nay. Sandali, at tatawagin ko si Lucas. Baka nakatulog yun o di kaya'y nasa likod bahay at nagpapahangin. Magpahinga ka muna riyan, Melchor. Ay nako, Melchor! Kaya pala hindi sumasagot tong anak mo Nandito sa kusina. Nakatulog habang nakasubsob sa mesa. Bakit maaga yata nakauwi si Tatay La? May pumakyaw daw kasi sa tinda niya kaya naubos agad. Bakit ngayon ka lang? Sana'y di magduda si Melchor na umalis ka ng bahay kanina. Sana nga po. Nagkayayaan po kasi kami maglaro ng basketball kini Edna. May ginawa po kasi maliit na palaruan doon ng tatay niya para sa mga kapatid niyang lalaki. Nagsasabi ka ba ng totoo, Apo? Baka naman sinuway mo ang piling ko sa'yo. Opo, Lola. Totoo po mga sinasabi ko. Kahit tanungin niyo pa po bukas si Edna. Siguradong dadaanan niya ulit ako rito para sabay kami magsimba. Hindi na. May tiwala naman ako sa'yo. Sana lang talaga nagsasabi ka ng totoo. O siya, puntahan mo na ang tatay mo. May mga dala siyang pasalubong, yung mga paborito mo. Nakaramdaman ako ng sundot ng konsensya. Napilitan pa rin ako magsinungaling noon kay Lola Adelfa. Nag-alala kasi akong baka hindi na niya ako payagang sumama kina Edna. Sa susunod na sunduin ako para magtinda ng isda. Masayang-masaya ako nang iabot sa akin ni tatay ang pasalubong niya. Ang paborito kong mga kakanin na puto at kutsinta. Halos hindi na kami nakakain ng hapunan ni Lola dahil nabusog kami sa masarap na merienda. Kinagabihan, hindi na naman kaagad nakatulog si tatay. Nakatanaw lamang ito sa bintana. Nakatingin sa karimlan habang malalim ang iniisip. Nasanay na kaming ganun si tatay. Sabi ni Lola, nagbabalik tanaw daw ang aking ama sa masasayang sandaling kapiling pa nito si nanay. Ang mga ganong eksena'y labis na nagdudulot ng lungkot sa puso ko. Hindi ko maiwasang mahiling na sana'y hindi namatay ang aking ina nung sanggol pa lamang ako. Sana'y hindi ako maagang naulila sa ina. At sana'y hindi palaging dinadalaw ng kalungkutan si tatay. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, ay natanaw ko ng paparating si Edna. Nagwawalis ako sa bakuran ng mga oras na yon. Bago pa siya tuluyang makapasok sa bakod namin, ay sinalubong ko na siya. Ayoko makita agad ni Lola si Edna. Dahil baka madulas ito at masabing pumuslit ako pagkatapos naming maglako ng isda. Ang aga mo naman, Edna. Hindi pa nga ako nag-aalmusal At saka mag-iigib pa ako ng pampaligo namin ni Lola. Sus, problema ba yon? Basta hihintayin ko kayo ni Lola Adelfa. Uy, oo nga pala. Baka usisain ka ni Lola habang nasa igiban ako. Sabi ko kasi sa kanya, dumiretso kami kahapon sa inyo para maglaro ng basketball. Dahil sa katigasan ng ulo mo, pati ako mapipilitang magsinungaling kay Lola. Pasensya ka na. Kapag kasi inamin natin na pumuslit na naman ako kahapon, baka hindi na ako payagang umalis ni Tatay at Lola. Kahit kasama pa kita. Alam mo, kung ako sa'yo, sundin mo na lang si Mang Melchor at Lola Adelfa. Lalo na ngayon, sabi ni Tatay, may aswang daw na gumagala sa kabilang sityo. At naniwala ka naman? Bakit hindi?
Totoo raw talaga may aswang, sabi ni tatay. At yung aswang na tinutukoy niya, kakaiba raw, Lucas. Marami nang nabibiktima. Kaya nga mas humigpit sila ngayon. Kung hindi lang tayo sa simbahan pupunta kasama si Lola Adelfa, hindi nila ako papayagang lumabas ng bahay. Aswang ka mo, Edna. Lola? Kanina pa po ba kayo dyan? Ang lakas kasi ng boses nitong kababata mo kaya naagaw ang atensyon ko. Pero Edna, tama ba yung narinig kong sinabi mo tungkol sa aswang? Opo, La. Hindi naman po siguro magsisinungaling si tatay o gagawa ng kwento. Naniniwala po ako sa kanya. Kaya pinaalam ko rin po sa inyo ni Lucas para makapag-ingat kayo. Lalo na si Mang Melchor na sa bayan pa po nagtitinda. Kung anong sinabi ng tatay mo, yun ang paniwalaan mo, Apo. Teka, maiwan ko muna kayo. May niluluto nga pala ako sa kusina. Pagkatapos ko ron ay gagayak na rin ako para makaalis na tayo. Sige po, La. Isama niyo na rin po si Edna sa loob. Doon na lang ako sa igiban maliligo. Para pagbalik ko, puno pa rin ang mga dala kong nalagyan ng tubig. Napansin ko po ang tila pag-iwas ni Lola nang mabanggit kong tungkol sa aking ina. Hindi na rin naman lingid kay Edna ang tungkol doon. Dahil hindi ko lang siya kababata at kaklase, kundi matalik ko ring kaibigan. Sa kanya ko sinasabi ang mga bagay na hindi ko mabanggit kina Lola at tatay. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako bigla ng pakiramdam na may inililihim sa akin sina tatay at Lola Adelfa. Pagdating namin galing simbahan, marami pa akong tinapos na gawaing bahay. Ayoko mapagod ng husto si Lola at ayoko rin may gawin pa ang aking ama pag uwi nito galing sa maghapong pagtitinda. Palibhasa'y napagod, maaga ako nakatulog kinagabihan. Yun naman ang sandaling hinihintay ni Lola dahil gusto niyang makausap ng masinsinan ng aking ama. Melchor, ayoko sanang ipaalam sa iyo to. Kaya lamang nag-aalala ko para sa aking apo. Bakit, Nay? Ano ho ba yun? Hindi ko sinabi sa iyong pinayagan ko si Lucas nung isang araw na sumamang maglako ng isda kina Edna. Gusto raw kasi niyang kumita ng sariling pera para matulungan ka sa mga gastusin dito sa bahay. Ganun ho ba? Talagang maraming nama ng ugali si Lucas kay Lucrecia. Naalala ko kahit kabuhanan na noon ng aking asawa, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtitinda. Sinabi mo pa, maswerte ka sa anak mo. Mabait at masipag ang apo ko. Kaya mahal na mahal din siya ni Martin nung nabubuhay pa ang ama mo. Kaya lang, Melchor, nag-aalala ako. Bakit nga ho kayo nag-aalala? Narinig ko kasi sila nag-uusap ni Edna kaninang umaga. Ayon kay Edna, may aswang daw ulit na gumagala at nang bibiktima. Aswang? Oo, anak. Sigurado ka bang walang lahi ni Lucrecia si Lucas? Nay naman, ilang taon na ang anak ko? 18. Sa tagal ng panahon, hindi naman natin siya nakita ng mga senyales at sintomas ng... Pero may dugo pa rin siya na namatay mong asawa, Melchor. Kaya hindi tayo makakasiguro... Tama na ho, inay. Walang patutunguhan ng usapang ito. Kaya nga tayo lumipat para makapamuhay ng normal kasama ang anak ko. Sigurado kong hindi niya naman ang pagiging aswang ni Lucrecia. Ang iniisip ko kasi, kung sakali lang, baka maamoy siya ng kauri niya. Paano kung konektado pala sa nanay niya yung aswang na gumagala sa kabilang sityo? Na ayon kay Edna, marami na raw ang nabiktima. Basta katulad natin si Lucas, Nay. Normal ang anak ko. Pero kung sakali man natama kayo, mas lalo ko siyang mamahalin. Dahil yun ang bagay na hindi ko nagawa sa nanay niya. Poprotektahan ko ang anak ko, Nay. Hindi ko hahayaang maulit sa kanya ang nangyari noon kay Lucrecia. Nung gabing yun, kapwa hindi nakatulog sina Lola at tatay.
Nabalot na rin ng pag-aalala para sa akin ang puso ng aking ama. Dahil doon, ay muli na naman itong binalikan na naging buhay sa dati naming bahay. Nagsalimbayan sa kanyang isipan ng mga alaala ng nakaraan, kung paano sila nagkakilala ni nanay, nagligawan, bumuo ng pamilya, hanggang sa sandali ng masaklap na pagkamatay ng aking ina. At yun ang labis na kinatatakutan ng aking ama. Ang maulit muli ang sinapit ni nanay, na ang pagkakaalam ko mula pagkabata ay pinaslang ng isang mabangis na aswang na gumagala nun sa aming lugar. Kinabukasan, nagpa siya ang aking ama na pumunta sa dati naming tirahan. Ang hindi niya alam, halos magkasunod lang kaming umalis sa bahay ni na Lola. Dahil nauna ako sa aking ama, ako ang unang nakapansing parang may nag-iba sa dati naming bahay. Lalo na sa puntod ni nanay. Teka, galing kaya dito si tatay? Para kasing may dumaan eh. Teka, bakit parang may humukay sa puntod ni nanay? Lucas, Tay, talagang sinuway mo na naman ang bilin namin ng lola mo. Pumupuslit ka pa para pumunta rito. bago niyo po ako pagalitan, may sasabihin muna ako. Ano? Panibagong kasinungalingan mo? Hindi po, Tay. Napansin ko po kasing parang may tao dito bago ako dumating. May mga bakasan pa sa daan. Tapos itong puntod ni nanay, Anong meron sa puntod ng nanay mo? parang may humukay, Tay. Paano mangyayari yon? Tayo lang ang nakakalam kung saan nakalibing ang iyong ina. At kung sakali man, bakit naman nila pag-iinteresan ng puntod ni Lucrecia? Hindi ko rin po alam. Hindi po kaya aswang ang may kagagawan? Imposible yon. Napakatagal na panahon ng patay ang nanay mo. Totoong may aswang na kumakain ng patay. Pero ang pagkakaalam ko, ang kinakain nila ay yung mga kamamatay pa lamang o bagong libing anak. Mas lalong imposible po na umahon si nanay mula sa hukay, Tay. Teka, hindi po kaya yung aswang na nakapatay sa kanyang may kagagawan? Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay ilang minutong natigilan si tatay. Parang nag-aapuhap ng sasabihin. Naisip ko na lang nung mga oras na yon na baka naguguluhan pa ito. At hindi nakakabawi sa pagkagulat dahil sa sinabi ko tungkol sa puntod ni nanay. Maya-maya pa, dahan-dahang naglakad ang aking ama palapit sa libingan ni nanay. Maingat itong binitiwan ng dalang tungkod bago umupo para kapain ang ibabaw ng puntod ng aking ina. Napasinghap si tatay nang makumpirmang nagsasabi nga ako ng totoo na may humukay sa libingan ng aking ina na hindi namin alam kung sino at kung ano ang dahilan. Nangihinang napasalampak ng upo ang aking ama sa damuhan. Maya-maya pa'y nakita kong umiiyak na ito. Kaya naman mabilis akong lumapit kay tatay. Sinubukan ko itong pakalmahin. Sinabi kong aalamin ko kung sino ang lapastangan na nakialam sa nananahimik na puntod ng aking ina. Hindi na ako nagawang pagalitan ni tatay. Sa halip ay nagpasalamat ito. Dahil kung hindi ko madala silipin ng lugar na pinagbabawal nilang puntahan ko, hindi ko malalaman na may nangyari na palang ganon. Hinayaan ko lang muna si tatay na umiyak sa harap ng puntod ni nanay. Alam ko kasi kung gaano na ito kamahal ang aking ina. Sa labis na pag-ibig nga ni tatay kay nanay, ay hindi na ito nag-asawa ulit. Nagulat si Lola Adelfa nang sabay kaming dumating sa bahay ni tatay. Pagkakita niya sa itsura ng aking ama, ay napuno ng pag-aalala si Lola. Lalo na nang ipaliwanag ko kung bakit nagkaganon bigla si tatay. Hindi nagkomento ang lola ko, pero napansin kong nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kinabukasan, kahit masama ang pakiramdam, pinilit pa rin magtinda ng aking ama.
Sa pangungulit ko sa kanila ni Lola ay pumayag din silang samahan ko si tatay. Bandang tanghali, napansin kong parang namumutla si tatay. Kaya nakiusap ako sa isa naming kapitbahay na isabay na pauwi ang aking ama. Ayaw sanang pumayag ni tatay pero sa huli ay napilit ko rin. Nagbilin siyang wag akong magpapagabi ng uwi. Sa awa ng Diyos, naubos din ang mga paninda ko bandang 4:00 ng hapon. Pero dahil malayo sa bayan ang bahay namin, inabutan pa rin ako ng dilim sa daan. Nung gabing yun, ay hindi ko akalaing masasaksihan ko ang isang kahindik-hindik na pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan. Habang naglalakad, may naulinigan akong parang mga ungol na nahihirapan. Lalo akong kinabahan dahil parang pamilyar yung boses na naririnig ko nung mga oras na yon. Kahit kinakabahan, dahan-dahan akong lumapit sa bahagi ng daan kung saan may naririnig akong ingay. Nagkubli ako sa matataas na damo. Maingat kong hinawi ang isang talahib para masilip ang nasa likod nun. Halos hindi ako makahinga dahil sa mga nakita ko. May isang nilalang na nakatalikod sa akin na abala sa pagsunggab sa taong kinaiibabawan nito. Nang maalala ko yung tungkol sa nabanggit ni Edna, na aswang na gumagala at nambibiktima, ay bigla ako nanlamig dahil sa labis na takot. Noon din ay nakumpirma kong aswang at biktima nito yung nakikita kong nasa likod ng mga talahib. Maya-maya pa, unti-unti nang humina yung mga ungol. Lalo akong natakot dahil nangangahulugan lamang yon. Napatay na yung kawawang na biktima ng aswang. Kahit halos namamanhid ang buong katawan ko ng mga oras na yun, pinilit ko pa rin makalayo sa lugar bago pa ako makita ng aswang. Pero huli na pala ang lahat. Dahil pagtakbo ko palayo sa aking pinagkublihan, ay naramdaman na ng aswang ang presensya ko. Mabilis itong tumayot kumilos para habulin ako. Dahil napakalayo pa ng bahay ni na Lola, nangihinayang man ay iniwan ko na lang yung mga dala kong bilao at bayong. Dahil sa gabal sa pagtakbo ko, tumakbo ko ng napakabilis. Wala akong pakialam kahit pa maubos ang lakas ko ng mga oras na yon. Ang tanging nasa isip ko lamang ay ligtas na makauwi kina Lola. Habang tumatakbo, ay umuusal din ako ng taimtim na panalangin na sana'y hindi ako maabutan ng aswang. At laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil dininig niya ang aking panalangin noong mga oras na yun. Ay. Lucas, apo! Mabuti naman at narito ka na. Kanina pa kami nag-aalala ng tatay mo. Teka, bakit namumutla ka, bata ka? At nasa ng mga bayong at bilao na dalan yung mag-ama kaninang umaga? Lucas, anong problema? May nangyari ba? Aswang! Lola, tay, nakakita po ko ng aswang. Ha? Paano? Saan? Malayo po dito. Doon sa maraming talahib la. May bago na naman pong nabiktima. Diyos ko, kaya nga ba ayokong iwan ka kanina sa bayan eh. Salamat naman at nakauwi ka ng ligtas na rito, Lucas. Nakita po ako ng aswang at hinabol ako. Binilisan ko lang po ang pagtakbo kahit po takot at takot ako. Nakita mo ba kung anong itsura ng aswang, apo? Hindi ko po gaanong naaninag kasi mas madilim sa bahaging yun ng daan. Pero sigurado po akong patay na yung biktimang nilapa nito kanina. Parang pamilyar nga po yung boses ng taong yun. Pero hindi ko po matukoy kung kanino. Paano po kung nasundan ako ng aswang dito sa bahay natin? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin pababayaan ng lola mo. Ang mahalaga, nandito ka na. Ligtas ka basta naririto ka sa loob ng bahay natin. Unti-unti ako napanatag dahil sa mga sinabi ni tatay. Pero kaagad ding napalitan yun ng takot.
Nang may maulinigan akong parang naglalakad sa labas ng bahay ni na Lola, napansin kong tumahimik sila ni Tatay. Marahil ay naramdaman din na may tao sa labas. Matalas ang pakiramdam ng lola ko kahit may edad na to. Nasa 78 taon na siya nung mga panahon na yon. Si Tatay naman ay 48. Pero higit na matalas ang pakiramdam, pandinig at pang-amoy ng aking ama. Yun na naging kapalit ng pagiging bulag ni Tatay. Mula pagkabata, nasanay na itong maglakad sa dilim at makiramdam sa paligid. Nay, Lucas, tiyakin niyo nakasarado lahat ng mga pinto at bintana. Naiwan mo bang bukas ang bakod natin, Apo? Opo, La. Hindi ko na po naalalang isarado dahil sa sobrang takot ko kanina eh. Pasensya na po. Hayaan mo na. Kung sino o anumang nilalangan nasa labas, ay hindi naman basta makakapasok dito sa loob ng pamamahay ko. Pero mukhang nasundan ka nga ng aswang apo ko. Nay naman, baka lalong matakot ang apo nyo. Baka naman kapitbahay lang natin yung nasa labas at hinahanap kayo. Tay, sa tingin ko po, tama ang hinala ni Lola. Mukhang nasundan nga po ko ng aswang. Kung aswang nga ang nasa labas, baka hindi pa nabusog dun sa kawawang tao na nilapa kanina. Subukan lang talaga niyang pumasok rito sa bahay natin at may kalalagyan siya sa akin. Teka, dito ka lang sa tabi ng tatay mo, Apo. Sisilipin ko sa mga siwang ng pinto at bintana. Huwag ka nang gaanong mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ng iyong ama. Sinunod ko ang bili ni Lola Adelfa. Dahil sa takot na naramdaman ko noon, para akong basang sisiw na nakasiksik kay Tatay. Maliwanag ang buwan sa labas kaya naaaninag ng malinaw ni Lola kung sino ang nasa labas ng bahay niya. Nakumpirma ni Lola Adelfa na aswang nga yun. At nasundan ako. Pagbalik ni Lola sa pwesto kung nasan kami mag-ama, sinabi niyang umalis na raw yung aswang. Pero nagpaikot-ikot pa raw muna yon habang tila may inaamoy. Lalo akong natakot. Kahit pa sabi ni Lola ay umalis na yung aswang. May pakiramdam kasi akong babalik pa yon. At hindi titigil hanggat hindi ako nahahanap. Hindi na kami nakakain ng hapunan ng gabing yon. Hinintay ulit ni Lola na makatulog ako bago niya kinausap ng masinsinan ng aking ama. Melchor, anak, matutulog ka na ba? Paano naman ho ako makakatulog sa mga nangyari? Nagsisisi akong hinaya kong maiwan kanina mag-isa sa bayan si Lucas. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Hindi naman pinabayaan ng nasa itaas si Lucas. Ligtas siyang nakauwi rito sa bahay. Pero paano ho kung hindi ganun ang nangyari? Ay, naiintindihan kita. Alam kong nag-aalala ka para kay Lucas. Ako man ay ganun din ang nararamdaman. Kaya nga gusto kitang kausapin. Naalala ko kasi yun nabanggit ang apo ko tungkol sa puntod ni Lucrecia. Bakit ho? Anong kinalaman nun sa nasaksihan kanina ni Lucas? Melchor, hindi kaya si Lucrecia yung gumagalang aswang at hinahanap niya ang apo ko? Ano hong ibig niyong sabihin? Dahil may misyon pa siya na kailangang tapusin, kaya siya bumalik mula sa hukay. Hindi ko ho kayo maintindihan. Ano bang misyon ang sinasabi niyo? Anak, aswang ang asawa mo. At namatay siyang hindi na ipasa ang pagkaaswang sa anak ninyo o sa iyo. Pero may aswang ba na bumabangon sa hukay para lang ipasa sa iba ang pagiging aswang nito? Oo, anak. Ang amaranheg. Malakas ang pakiramdam kung si Lucrecia yon. Bumalik siya para hanapin ang kanyang anak Melchor. Kaya nang maamoy niya kanina si Lucas, nasundan niya ang anak mo hanggang dito sa bahay. Kung totoong sinasabi niyo, ibig sabihin, makakaharap ko ulit siya. Si Lucrecia. Ang pinakamamahal kong si Lucrecia, Nay.
Hindi malabong magkaharap kayong muli, anak. Pero huwag mong kalilimutang patay na siya. Kailangan mahuli natin si Lucrecia at maibalik sa libingan bago pa lalong dumami ang mga nabibiktima niyang inosenteng tao. Lucrecia, nasasabik na akong hindi ko nga pala siya makikita kahit pa magkaharap kaming muli. Pero sapat na sa akin kung mayayakap ko man lang siya, Nay. Wala akong pakialam kahit pa isa na siyang nabubulok na bangkay. Melchor, anak ko. Labis na nag-alala nun kay tatay si Lola. Ang pangamba kasi ng aking ama ay tila biglang napalitan ng tuwa. Dahil na rin sa hinala ng lola ko na baka si nanay yung aswang. Kinabukasan, kumalat kaagad ang balita tungkol sa bagong biktima ng gumagalang aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Yung taong nakita sa talahiban ay ang isa naming kaibigan at kasama sa paglalako ng isda sa bayan. Kaya pala pamilyar ang ungol na narinig ko nung gabing yon. Lalong nagkagulo ang mga kalugar namin na akala'y nasa kabilang sityo pa ang aswang. Si Edna ay hindi na pinayagan ng mga magulang niya na lumabas pag uwi galing sa eskwela. Ako naman ay natakot na rin mangapit bahay at pumuslit para pumunta sa dati naming bahay. Sa kabila ng mga nakakatakot na balita, tuloy pa rin sa pagtitinda si tatay. Nang balikan ko mga bayong at bilao, ay laking pasasalamat namin ni Lola dahil maayos pa ang mga yon at kumpleto. Yun ulit ang ginamit ni tatay. Malaki rin na mawawala kung sakaling bumili o magpapagawa ng bago. Isa pa, mahalaga ang mga yun kay tatay dahil alaala daw ni nanay. Lucas, apo, halika nga rito at may ikukwento ako sa'yo. Tungkol saan po, Lola? Naalala ko lang bigla yung naging inkwentro ko noon sa aswang, apo. Aswang po? Oo, aswang na bumangon sa hukay. Ibig sabihin po may ganong klase ng aswang, La? Hindi kaya... Pero imposible eh. Hindi naman po aswang si nanay eh. Yung pumatay sa kanyang aswang, sabi ni tatay. Kaya ko nga ikukwento sa iyo ang naging karanasan ko. Para alam mo ang gagawin. Sakaling makasalubong mo ulit yung aswang. Sige po, La. Magkwento lang kayo. Nakikinig po ako. Dalaga pa ako ng mga panahong yon. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin. Ang buong akala ko nga ay katapusan ko na nung gabing may nakasalubong akong amaranhig. Ano po yung amaranhig, Lola? Isang uri ng aswang na nabubuhay at bumabangon mula sa hukay. Sabi ng aking ama noon, merong misyon ng amaranhig kaya ito bumabalik sa mundo nating mga buhay. Anong misyon po yun? Kapag ang isang aswang ay namatay na hindi na ipapasa ang pagiging aswang nito, apo. Yung aswang na nakita ko at sinundan ako rito sa bahay. Amaranhig po ba yun? Sa palagay ko'y oo, Lucas. Kung ganun, sinong hinahanap niya, Lola? Hindi ko alam. Basta tatandaan mo itong mga sasabihin kong kahinaan ng isang amaranhig. Maaari kang umakyat sa mataas na puno. Hindi ka nito maaabot. Takot din ito sa mga anyong tubig gaya ng dagat at ilog. Hindi ito makakatawid para habulin ka. At ang isa pang kahinaan ng nasabing uri ng aswang ay diretso lang ang paglalakad nito. Kaya kung hindi mo kayang tumakbo ng mabilis, pwede naman. Basta paliko-liko ang lakad o takbo mo para hindi ka nito mahuli. May kahinaan din po pala kahit ang mga aswang? Oo naman, apo. Kagaya natin, hindi rin sila perpekto. At hindi rin lahat ng aswang ay masama. Katulad na lamang ni... Katulad ni Lola. Wala, apo. Basta hindi lahat masama. Karamihan sa kanila
Hindi ginustong magkaroon ng dugong halimaw. Lola, paano po pala natin mapapatay ang isang amaranhig? Yun ang hindi ko masasagot, Apo. Ang alam ko ay patay na sila kaya hindi na pwedeng patayin. Kung may nakakaalam man kung paano sila puksain, yun ay ang mga taong may nalalaman sa paggamit ng mga mahika. Gaya na lamang ng mga albularyo at mangkukulam. Halos lahat ng mga sinabi ni Lola ay tumatak sa aking isipan. Hindi ko malimutan ang tungkol sa aswang. At gusto kong makumpirma kung amaranhig nga yung humabol sa akin na siya ring nakapatay sa isa naming kaibigan. Nagpa siya kong kausapin si tatay pagkatapos naming maghapunan. At hindi ko inaasahan nung gabing yon ay may mga sikreto pala akong matutuklasan. Tay, Oh, Lucas. Bakit gising ka pa? hindi po kasi ako makatulog eh. Tay, pwede po bang magkwento ulit kayo tungkol kay nanay? Bakit? Ano pa ba ang hindi ko na ikukwento sa'yo tungkol sa nanay mo? Gusto ko pong marinig ulit yung nangyari nung gabing napatay ng aswang si nanay. Amaranhig po bang may kagagawan? Bakit alam mo ang tungkol sa klase ng aswang na yan? Naikwento po sa akin ni Lola kanina. Tinuruan niya rin po ako kung paano malalabanan ng amaranhig. Melchor, anak, sa palagay ko'y panahon na para ipagtapat natin kay Lucas ang katotohanan. Nay? Anong katotohanan po yun, Lola? Tay, Lucas, anak. Hindi totoong aswang ang pumatay sa ina mo. po? Dahil ang totoo, si Lucrecia ang aswang, Lucas. Dahil nga bulag ako at iba rin ang itsura niya nung gabing yun. Hindi ko siya nakilala. Halimaw nakapako at hindi ang aking pinakamamahal na asawa. Wala akong ibang nasa isip noon kundi ang kaligtasan mo, lalo't sanggol ka pa lamang. Hinabol ang taong bayan si Lucrecia para sunugin. Pero bago mangyari yon, nasaksak ko na siya, Lucas. Ako ang totoong pumatay sa iyong ina. Melchor, hindi mo kagustuhan yon. Hindi mo pinatay kundi aksidenteng napatay mo ang asawa mo. Hanggang ngayon ba sinisisi mo pa rin ang iyong sarili, anak? Hindi mo naman gagawin yun kung nalaman mo kaagad na siya si Lucrecia. At hindi sana mangyayari yun kung hindi inilihim sa'yo ng asawa mo ang tunay niyang pagkatao. Labis akong nadismaya nang malaman kung nagsinungaling pala sa akin sina tatay at lola tungkol sa totoong pagkamatay ng aking ina. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga oras na yon. Kapwa umiiyak sina tatay at lola habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Magdamag kong hindi kinibusin na tatay at lola. Hindi rin ako nakatulog dahil nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Naitanong ko sa aking sarili kung posible bang naman ako ang pagiging aswang ni nanay. O kung siya nga kaya yung amaranhig na nasa labas ng bahay ni Lola. Sa huli naisip ko na kung si nanay nga yun. Ibig sabihin lang ay bumangon siya mula sa hukay para hanapin ako. Kaya nakilala niya ang amoy ko at natukoy kung saan ako nakatira. Hinanap ako ni nanay dahil kailangan na niyang matupad ang misyon niya. Ang mapasa sa akin ang pagiging aswang. Kinabukasan ay walang paalam akong umalis ng bahay. Dahil bawal lumabas si Edna, nagpa siya akong puntahan ng kababata ko sa bahay nila. Hinayaan naman kami ng kanyang mga magulang na mag-usap na kaming dalawa lamang. Kay Edna ko inilabas ang mga saloobin ko at pangamba. Pati na rin ang ipinagtapat sa akin ni na Lola. Maya-maya, meron siyang naalala. Nagpaalam si Edna sa mga magulang niya na ipapakilala niya ako sa kanyang lola na noon ay nasa kusina. Nagbabakasyon sa kanilang matanda pero sa bundok daw talaga ito nakatira. Ayon pa sa kababata ko,
Matutulungan daw ako ng kanyang abuela sa aking mga problema. Lalo na yung tungkol sa aswang na amaranhig. Lola Banang, si Lucas nga po pala, kababata ko. Magandang umaga po, Lola. Magandang umaga sa inyong dalawa. Anong tulong ang kailangan mo, iho? Po? Huwag ka nang mahiya. Isa pa, limitado lang ang oras ko kaya simulan mo na ang pagtatanong. Sabi po kasi ni tatay, aswang daw po ang aking ina. At may hinala po kung siya po yung amaranhig na gumagalat ang bibiktima dito sa aming lugar, Lola Banang. Kung ganon ay may kaugnayan pala sa amaranhig itong kababata mo, Edna. Yun din ang dahilan kung bakit ako pinadalaw rito ng iyong ama. Dahil nababahala sila sa gumagalang aswang. At balita ko'y kaibigan niyo raw ang huling na biktima. Opo, Lola. Kaya mas lalo pong naging mahigpit sa amin ngayon sina tatay. Kulang na nga lang po palibanin kami sa eskwela para lang hindi na kami lumabas ng bahay. Lola Banang, sa palagay niyo, bakit at paano kaya naging amaranhig ang nanay ko? Kababata ka nitong apo kong si Edna. Sa makatuwid 18 ka na. Bumalik ang isang aswang bilang amaranhig para tapusin ang misyon nitong maipasa ang pagiging aswang sa tagapagmana. Pero mangyayari lamang yun kung ginamitan ito ng ritual, Lucas. Ritual? Ang alam ko po, walang alam sina tatay at lola sa mga ganyang bagay. Ordinaryong mga tao lamang po sila. Ikaw, iho. Ikaw ang nagpabalik sa nanay mo. Hindi upang ipamana ang pagiging aswang nito sa iyo, kundi dahil natawag mo ang espiritu ng iyong ina nang hindi mo namamalayan. Paano po nangyari yun? Dahil anak ka niya, anak ka ng isang aswang, kaya ang dugo niya ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Hindi niya kailangang ipasa sa iyo ang pagiging aswang dahil dala mo na yon mula pa nung araw nang ikaw ay isilang. Ibig sabihin, katulad ni nanay, ako ay isang... Oo, iho. At bilang isang aswang, may taglay ka ring kakayahan ng katulad kong mangkukulam. Mangkukulam po kayo? Huwag kang magulat pa, Lucas. Halos pareho lamang tayong nabibilang sa mga hindi ordinaryong nilalang. Alam mo ang tungkol dito, Edna? Oo naman, wala kaming inilihim kay Edna. Lalo na't siyang napipisil kong sanayin at turuan ng aking mga nalalaman. Pero huwag kang mag-alala. Sa mabuti ko lamang ginagamit ang mga mahika, orasyon, at iba pa. Sayang nga lang at hindi naman nitong si Edna ang kakayahan kong makabasa ng tao at masilip ang hinaharap. Tama ang mga sinabi ni Lola, Lucas. Kaya huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo na baka walang makaunawa sa'yo at sa tunay mong pagkatao, nandito ako. Ligtas sa akin ang mga sikreto mo. Salamat, Edna. Asahan mong iingatan ko rin ang mga natuklasan ko tungkol sa pagkatao mo. Oo nga po pala. Hindi ko lang maintindihan kung paano nabuhay si nanay dahil sa akin. Hindi pa naman po ako nag-aaral ng tungkol sa mga ritual, Lola Banang. Kung minsan, dahil sa pipinghiling ng ating mga puso, iho, marahil ay nahiling mo na sana'y buhay pa ang iyong ina. Tama ba ako? Tama po kayo. Maraming pagkakataon. Kapag dinadalaw ko ang puntod niya, kinakausap ko si nanay. Naaawa po kasi ako kay tatay eh. Kaya sabi ko kay nanay, siguro kung buhay pa siya at hindi maagang iniwan kami ni tatay, hindi palaging malungkot ang aking ama. Si nanay lang po kasi bukod kina lolo at lola, ang nagmahal at tumanggap kay tatay sa kabila ng pagiging bulag niya. Tingin ko, tama si Lola, Lucas. Kaya kung ikaw ang dahilan ng muling pagkabuhay ni Aling Lucrecia, baka ikaw din ang magiging daan para mapuksa ang amaranhig. Kailangang mahuli ninyo ito, Lucas. Kapag nagawa niyo yun,
bumalik ka rito. Saka ko ituturo sa'yo kung paano mo maibabalik ang nanay mo sa mundo ng mga yumao na. Habang naglalakad po ako noon pauwi galing kina Edna, ay para akong lutang. Sa kabila ng nalaman kong sikreto ng pamilya ng kababata ko at ng pagpapalubag niya sa loob ko, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot. Sa loob kasi ng 18 taon ng buhay ko, ang buong akala ko ay isa lang akong ordinaryong tao na katulad ni na tatay at lola, na namumuhay at patuloy na mabubuhay ng normal. Pero nagkamali ako dahil meron pala akong dugong aswang, katulad ng aking ina. Hindi ko rin maiwasang magtampo pa rin kina tatay at lola dahil sa ginawa nilang paglihim sa akin ng katotohanan. Pero kapag naaalala ko kung gaano kamahal ng aking amang aking ina, naiisip kong marahil ay mabuting aswang siya. Hindi nga lang makontrol ng sarili kapag umaatake na ang pagiging halimaw, kaya nakakapatay ng mga inosente. Nang mapansin ko malapit ako sa talahiban kung saan ko unang nakita ang amaranhig, ay saglit ako natigilan. Naalala kong umaga noon, kaya nawala rin biglang nadarama kong pangamba. Sa pagkakaalam ko kasi, ang mga aswang ay sa gabi lang umaatake. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkatulala nang may namataan akong mga tao na tumatakbo palapit sa kinaroroonan ko. At habang papalapit ng papalapit ang mga ito sa akin, ay unti-unti ko rin napapansing parang naghahabulan at meron pang kasamang sigaw. Nang maging mas malinaw ang mga sigaw, ay noon ko lang napagtantong hindi pala yun dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Mga sigaw ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Pero bago pa ako nakahuma para sana tumulong, nasaksihan ko kung paanong mabilis na nilapan ng gutom na amaranhig ang bago nitong biktima. Dahil sa panlulumo ay napaluhod ako sa lupa habang umiiyak. Noong mga oras na yon, wala na akong pakialam kahit na makita ko't lapain din ng aswang na yon, na walang iba kundi ang aking ina. Lalo akong nanlumo nang makita ko ang aking sarili sa kanya. Kapag dumating ang oras na hindi ko na mapipigilan ang tawag ng pagiging aswang, at kinakailangan ko na ring tumikim ng sariwang dugo at laman ng tao, bigla ay nasuklam ako sa aking sarili at ibig masuka. Hindi ko matanggap na darating ang panahong pati mga taong mahalaga sa akin ay posible kong mabiktima. Hindi ko na malayan sa lalim ng iniisip ko ay nasa harapan ko na palang amaranhig. Noong mga oras na yon, nahiling kong sana'y lapain na lang ako nito para matapos na ang buhay ko. Nang sa ganon ay hindi na dumating pa ang panahong kinatatakutan ko. Hanggang sa naalala kong biglang naging usapan namin ni na Edna at Lola Bana na kung ako nga ang nakatawag sa nananahimik na espiritu ni nanay, ako lang din ang makakapagpabalik sa kanya sa hukay. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Nilapitan ako ng amaranhig at matagal na tinitigan. At hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o totoong may nakita akong parang luha sa mga mata nito habang nakatitig sa mukha ko. Pero isa itong amaranhig, kaya imposibleng nakilala ko nito bilang anak. Lucas Apo, kanina pa kami nag-aalala ng tatay mo sa'yo. Sa sobrang pag-aalala, hindi na muna siya nagtinda ngayon. Saan ka ba nang galing? Mabuti na rin po yun, La. Para naman makapagpahinga siya sa pagtitinda. Lucas, anak, galit ka pa rin ba sa akin? Nakita ko po ulit si nanay. Ano? Saan? Hindi ka ba niya sinaktan? Yun nga po ang pinagtataka ko, Lai. Nilapitan ako nung amaranhig. Sobrang lapit. Halos gahibla na lang po yata yung pagitan ng mga mukha namin eh. Pero hindi man lang ako ginalaw.
Tinitigil lang po ako ng matagal. Pagkatapos umalis na. Sinasabi mo bang nakilala ka ni Lucreza? Pero imposible. Hindi ko po alam kung totoo o guni-guni ko lang. Parang umiyak siya kanina habang nakatitig sa mukha ko. Paano nga po kung kilala niya pala ako? Baka dahil sa amoy mo, Apo. Ewan ko ba. Masyadong mahiwaga at nakakalito ang mga nangyayari. Nakausap ko nga rin po pala yung lola ni Edna. At ang sabi niya, baka ako raw ang nakatawag sa espiritu ni nanay. Dahil hiniling ko sana ay buhay pa siya. Pero paano nangyari yon? Wala ka namang alam sa mga mahika. At iba pang uri ng kapangyarihang tanging mga albularyo at mangkukulam lang ang nakakaunawa. Dahil daw po meron akong dugong aswang. Hindi na kailangang ipasa pa sa akin ni nanay. Dahil nasa dugo ko na ito, mula po nung araw ng aking kapanganakan. Lucas, Apo. Tama nga ang kutob ko. Diyos ko, Lucas. Lucas. Hindi na naman ako dinalaw ng antok nung gabing yon. Naramdaman kong may umaaligid sa bahay ni Lola, pero hindi na ako nakadama pa ng takot. Kagaya nung una kong nakaengkwentro ang amaranhig. Alam kong siya yon at hinahanap ako. Sa totoo lang, nung mga oras na yon, natutukso kong lumabas para harapin si nanay. Pagkakataon ko na para mahuli ko siya, ikulong at ibalik sa kanyang libingan. Pero mas nanaig nun sa akin ang awa at pagmamahal para sa aking ina. Kahit nagkaisip akong hindi na siya nagisnan, ni hindi ko alam kung anong itsura niya. Walang litratong maipakita sa akin si tatay. Pero sabi ni Lola, napakaganda raw ng aking ina. Kaya halos hindi makapaniwala nun si tatay na nagustuhan siya ni nanay at pinakasalan pa. Saka na lamang siguro na pagtanto ng aking ama ang dahilan nung nalaman nito ang tunay na pagkatao ni nanay. Tinanggap ng aking ina ang pagiging bulag ni tatay dahil alam niyang hindi dapat panlabas na kaanyuan lamang ang tinitignan sa tao, kundi ang kabutihan ng puso nito. Mag-uumaga na nang maramdaman kong umalis na si nanay. Nagpa siya akong umidlip para na rin maipahinga ang aking isipan. Wala na si tatay nang magising ako. Pinagbigyan ko si Lola Adelfa nang yayain akong kainin ang inihanda niyang almusal. May kaunting tampo pa rin ako sa kanila ni tatay dahil sa paglilihim nila sa akin. Pero naisip ko na rin na baka ayaw ni tatay na lumaki kung walang respeto sa aking ina. At marahil ay ayaw nitong madungisan ng imahe at magagandang alaala ni nanay. Pagkatapos ng almusal ay nagpaalam ako kay Lola na pupunta kina Edna. Gusto kong makausap ulit si Lola Banang. Nahuli mo na bang amaranhig kaya ka nandito? Hindi pa po. Pero nakaharap ko ito kahapon. Nakilala ka ng iyong ina. Batid din niya na ikaw ang tumawag sa kanya mula sa matagal ng pagkakahimlay sa ilalim ng lupa. Paano ko po may babalik si nanay sa pagiging patay, Lola Banang? Kung paano mo siya tinawag para bumalik dito sa lupa, Lucas. Kung tuturuan pa kita ng kapangyarihang itim, ay kukulangin tayo sa oras. Lalong darami ang mabibiktima ng iyong ina. Kailangan mo lang humiling muli, Lucas. Ang kakayahan na yan ay namana mo rin sa iyong ina, bukod sa pagiging aswang. Lola! Lola! Bakit? Ano nangyari? Si tatay po! Dumating na may mga sugat sa katawan. Nakagat raw siya ng amaranhig. Si nanay? Kailangan mahuli mo at mabalik sa hukay ang iyong ina sa lalong madaling panahon. Palibutan mo ng tubig ang paligid ng libingan bago niyo siya ulit iwan doon. Pagkatapos, talian niyo at padapain kung hindi kayang ilibing ng patiwarek. Kapag nagawa mo yon lahat, Lucas, gamitin mo na ang abilidad mong humiling ng taimtim. Kagaya ng ginawa mo nun para mabuhay muli ang iyong ina.
Gusto ko pa sanang panoorin kung paano gagamutin ni Lola Banang ang tatay ni Edna na nakagat ni nanay. Kaya lamang ay tinaboy ako ng matanda dahil hindi raw ako dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan ako raw mismo ang humanap kay nanay. Mabilis ko lang daw siyang mahuhuli dahil kinikilala ko ng Amaranhig bilang Panginoon. Palibhas ay ako ang tumawag dito mula sa ilalim ng lupa. Pero wala akong kamalay-malay na hinahanap din pala ni tatay si nanay. At natagpuan niya ang aking ina sa dati naming bahay. Hindi ko alam kung bakit at paanong pati ang aking ama ay tila nakilala ng aking ina. Nay, nandito ba si Lucas? Hindi pa siya bumabalik mula nang magpaalam na pupunta kina Edna. Bakit, Melchor? Kailangan ko ang tulong nyo. Anong tulong? Para saan? Kailangan ko ho ng pagkain. Sariwang karne at dugo, Nay. Sandali lang, Melchor. Nahihibang ka na ba? Huwag mo sabihing aswang ka na rin. Hindi ho para sa akin. Kung hindi para sa iyo, para kanino? Kay Lucrecia, Nay. Melchor, nahihibang ka na nga. Kahit karne at dugo ng hayop, basta wag lamang siya magutom. Nasaan siya? Saan mo itinago si Lucrecia, anak? Saka ko na ho sasabihin sa inyo. Basta kailangan ko ho ang tulong nyo. Kailangan makapagtinda pa rin ako araw-araw at kailangan hindi ito malaman ng apo nyo, Nay. Tutol man si Lola sa plano ni tatay. Wala na rin siyang nagawa kundi tulungan ang aking ama. Doon nalaman ni Lola na itinago pala ni tatay si nanay sa dati naming bahay. Palibhas ay matagal na yung abandonado, kaya wala raw mag-iisip na naroon ang Amaranhig. Inayos nila ni Lola ang pinagtataguan ni nanay at sinigurado kung sakaling may mapadaan man sa lugar, ay hindi mapapansin na may nilalang na nagkukubli doon. Dahil palagi rin magulong utak ko ng mga panahong yon, hindi man lang sumagi sa aking isipan na maaaring gawin yun ni tatay. Bagamat napapansin ko napapadalas ang pag-alis ni Lola, hindi na ako nag-usisa pa. Ang buong atensyon ko ay nakatuon noon sa paghahanap kay nanay. Nagtaka kaming lahat, lalo na ang pamilya ni Edna, nung halos 1 linggo nang walang paramdam ang Amaranhig. Naisip naming baka kusa na itong bumalik sa hukay na pinanggalingan. Pero sabi ni Lola Banang, mangyayari lamang daw yun kapag sinunod ko ang lahat ng bilin niya sa akin. Hanggang isang hapon ay nagulat kami nang biglang sumugod sa bahay ni Lola ang tatay ni Edna. Hinahanap nito si nanay at pinagbibintangan si tatay na baka tinatago raw nito ang aking ina na isang Amaranhig. Nagbanta pa ang tatay ng kababata ko na kapag hindi namin isinuko si nanay, susunugin nito ang bahay ni Lola. Hindi ko siya hayaang gawin ang masama niyang binabalak, Nay. Ito na nga bang sinasabi ko, anak? Paano kung maulit na nga ang nangyari noon? Nasinugod ang bahay niyo ni Lucrecia ng galit na taong bayan. Alalahanin mo rin ang anak mong si Lucas. Siya ang mas dapat mong protektahan at hindi si Lucrecia. Nay, hindi kakayanin ng loob ko saktan nila si Lucrecia. Pero patay na siya, anak. 18 taon nang patay ang asawa mo. Hindi mo na maibabalik pa ang buhay niya, kaya tanggapin mong wala na siya, Melchor. Amaranhig na lamang ang inaalagaan mo ngayon at iniingatan. Isang matagal nang naaagnas na bangkay na muli lamang nabuhay. Magtulungan kayo mag-ama para maibalik ang katawan ni Lucrecia sa kanyang libingan, Melchor. Nay! Anong ibig niyong sabihin, La? Inaalagaan ni tatay si nanay? Tamang sinabi ng tatay ni Edna. Tay, saan niyo tinatago si nanay? Ikaw pala may kagagawan kung bakit nawala bigla ang Amaranhig. Ibig sabihin, nakilala ka rin niya, Tay? Halos hindi ako makapaniwala nang tumango si tatay. Lalo na nang aminin nitong tinatago nga nito si nanay sa dati naming bahay. Nung malaman kong kasabwat ni tatay si Lola at dinadalhan nila ng pagkain ng aking ina, ay hindi ko napigilang humanga sa matinding pag-ibig ni tatay para kay nanay.
O marahil ay bumabawi lamang ito dahil sa aksidenteng pagkakapatay nito noon kay nanay. Ayon pa kay Lola, dahil din sa pagmamahal niya sa aking ama, kaya tinitiis niyang nakakasulasok na amoy ni nanay. Palibhasa'y naintindihan ko si tatay. Nagpa siya akong ilihim kay Edna ang tungkol sa ginagawa ng aking ama. Iniwasan ko rin muna makipag-usap kay Lola Banang. Lalo't may kakayahan ng matanda na basahin ang laman ng isipan ng isang tao kapag natitigan ito sa mga mata. Pero nagulat ako nang si Edna mismo ang bumisita sa akin sa bahay ni Lola. Hindi pa kami gaanong natatagalan sa pag-uusap na magpaalam ito na kukuha ng tubig sa kusina. Pagbalik ni Edna, ay nakangiti ito na labis kong ipinagtaka. Pero mas pinili kong wag nang mag-isip pa. Matagal pa kami nagkwentuhan ng aking kababata bago ito nagpaalam sa akin na uuwi na. Nang magboluntaryo kong ihatid siya hanggang sa labas ng bakod nila, ay pumayag naman si Edna. Nang sumunod na gabi, ay binulabog kami ng nagwawalang tatay ni Edna. May palagay daw nun si Lola na lasing ang tatay ng aking kababata. Hindi na ito nang bibintang lang dahil kumpirmado na raw nitong itinatago ni tatay si nanay. Narinig pala ni Edna ang pag-uusap ni na tatay at Lola nang kumuha ng tubig sa kusina ang aking kababata. Pinayuhan ni Lola si tatay na huwag nang patulan ng ama ni Edna. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Lola Banang na parang may sinasabi sa anak. Nang tumigil sa pag-uwala ang tatay ni Edna at sumunod sa ina nito na tila maamong tupa, ay hindi na ako nagtaka pa. Siguradong ginamitan nito ni Lola Banang ng mahika. Magandang gabi sa inyo, lalo na sa iyo, Lucas. Humihingi ako ng dispensa sa inaasal ng aking anak. Na parami ang nainom niyang tuba at isa pa, hindi talaga mawala ang galit niya sa amaranhig na kumagat sa kanya. Ayos lang ho. Naiintindihan ko naman po ang anak nyo. Pero sana naman ay hindi na maulit ito. Hindi ko na rin kasi alam kung hanggang kailan ko kaya magtimpi at umunawa. At hindi ko naman lagi mapipigilan ang aking anak. Lalo na't bumisita lang ako sa kanila kaya ako narito sa lugar ninyo. Lucas, iho, kausapin mo ng masinchina ng ama mo. Huling pagkakataon na itong ibibigay ko sa inyo. Lola Banang? Batid ko kung gaano mo kamahal ang nasira mong asawa. Ngunit hindi rin naman naming hahayaang dumami pa ang mabibiktima niya. Isa pa, hindi na siya dapat naririto sa lupa. Kailangan ibalik mo siya sa kanyang himlayan. Maniwala kayo sa akin, hindi niya gusto ang mga nangyayari. Nabuhay lamang siyang muli dahil sa kapangyarihang taglay ni Lucas na hindi pa niya noon nalalaman. Kaya pakiusap para sa kaligtasan at ikatatahimik nating lahat. Tulungan mo ang iyong anak na maibalik ang amaranhig sa kanyang libingan. Mapapasunod ni Lucas si Lucrecia na gaya ng isang alipin sa Panginoon nito. Patawad po pero hindi pa ako handang pakawalan si Lucrecia. Tay! Magpasya ka na habang may panahon pa. Kapag nagmatigas ka, ang taong bayan mismo ang hahanap at pupuksa sa amaranhig. Baka pati kayo ay madamay sa galit nila. Halos 1 oras nang nakaalis si Lola Banang pero tulala pa rin si tatay. Si Lola Adelfa naman ay tahimik lamang. Palipat-lipat ang tingin sa aming mag-ama. May planong naglalaro sa isip ko nung mga oras na yon. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanila, lalo na sa aking ama. Kinabukasan ay sumama si Lola kay tatay sa bayan. Siguro'y naubos na ang nakatabi nilang pagkain para kay nanay. Sinamantala ko ang pagkakataon para pumuslit at puntahan ang dati naming bahay. 5:00 pa lang ng madaling araw, kaya panatag akong walang makakakita sa akin. Dahil nga madilim pa nung mga oras na yon,
Nagdala ako ng lente. Lalo't medyo malubak ang daan papunta sa kinaroroonan ni nanay. Mula nang malaman ko kay Lola Banang na meron akong dugong aswang, hindi na ako natatakot lumakad sa dilim. Alam kong darating ang panahon na ang Karimlan ang aking magiging kanlungan. Pero minsan, naiisip ko rin na kung may kakayahan akong makabuhay ng matagal ng patay, baka may paraan din para mawala ang dugo ni nanay na nananalaytay sa akin, na baka may mahika o ritual na kayang tanggalin ang pagiging aswang. Nang sa gayon ay makapamuhay pa rin ako ng normal, kagaya ni na lola at tatay. Habang papalapit ako sa dati naming bahay, may naamoy akong parang nabubulok na laman. Sigurado akong nagmumula yun kay nanay. Sa sobrang tindi ng masamang amoy, ay hindi ko napigilang maduwal hanggang sa tuluyan na akong magsuka. Nanghina ako pagkatapos dahil halos isinuka ko na lahat ng kinain ko nung nakaraang araw. Pero habang papalapit ako ng papalapit sa kinaroroonan ni nanay, ay nag-iba ang simoy ng hangin. Ang mabahong amoy ay napalitan ng samyo ng bulaklak na sampagita. Hindi naman ako nahirapang hanapin ang ginawa ni tatay na kublihan ni nanay. Doon pala inilagay ng aking ama ang aking ina sa may hardin. Dahil nga matagal nang inabandona ang lote naming yon, ang dating taniman ng aking mga magulang ay nagmistula ng gubat na masukal. Naglagay din si tatay ng matitinik na halaman upang magsilbing harang doon. Marahil para siguraduhin walang magtatangkang sumilip sa loob ng masukal naming hardin. Habang maingat kong tinatanggal ang mga nilagay na harang ni tatay, narinig kong umungol si nanay. Siguro ay dahil naamoy niya ako. Nang sa wakas ay nakalapit ako sa eksaktong kinaroroonan niya, binuhay ko ang dala kong lente. Doon ko nalaman na napapalibutan pala ng tubig ang bahaging pinaglagyan ni tatay sa kanya. Napasinghap ako nang matitigan ko siya sa malapitan. Walang anumang saplot sa katawan at naagnas na ang mga balat at laman. Nagkakalasan din ang mga buto niya at nagmistulang nakasuot ng luma at sira-sirang kurtina. Noon ako nakaramdam ng matinding awa para sa aking ina. Dahil sa pipi kong hiling, ay nahihirapan siya at nakapatay pa ng mga inosenteng biktima. Pati tuloy sina tatay at lola ay nagdurusa. Hindi ko na napigilan ng matinding emosyon noong mga oras na yon. Malakas akong napahagulgol at paulit-ulit na humingi ng tawad kay nanay. Pero bigla akong natigilan na marinig kong umungol ulit siya. Ungol na nauwi sa panaghoy. Nang itutok ko ang lente sa mukha niya, ay napatda ako nung makitang gaya ko ay umiiyak din ang aking ina. Akmang yayakapin ko siya nang bigla akong matigilan. Hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil naalala ko ang mga buto niya nagkakalasan. Natakot akong baka lalong masira ang marupok niyang katawang lupa. Sa pagtitig ko muli sa mga mata ni nanay, ang nabasa ko ron ay magkahalong tuwa at pangungulila. Dahil hindi ko siya mahawakan, kinausap ko na lamang ang aking ina. Noong mga oras na yon, nakakasiguro akong lahat ng aking sasabihin ay maiintindihan niya. Nay, masaya ako nagkaroon ako ng pagkakataong makita ka. Pagkalipas ng 18 taon, napakahabang panahon ng pangungulila ko sa isang ina. Alam kong masayang-masaya rin si tatay kahit nahihirapan siya. Lalo na't may banta ang tatay ni Edna. Nay, mahal na mahal ka namin ni tatay. Mahal na mahal kita. Dahil nga sa sobrang pananabik at pangungulila ko sa'yo. Kaya nahiling ko sana ay buhay ka pa. Na hindi ko akalain magkakatotoo pala. Nay,
mahiling ulit ako sa iyo. Patawad. Pero kailangan mo nang bumalik sa himlayan mo. Naging emosyonal ang tagpong yon sa pagitan naming mag-ina. Sa tingin ko, nagkakaintindihan naman kami. Kahit puro ungol lamang ang naging tugon sa akin ni nanay. Mabigat pa rin ang loob ko nang magpaalam ako na babalik na sa bahay ni Lola. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala pa rin ang abuela ko. Marahil ay nasa bayan pa siya o di kaya nagkasalisi kami. May kutob din kasi akong dederecho na si Lola kay nanay para magdala ng pagkain. Mag-aalas 10 na ng umaga nang dumating si Lola. Nagulat pa ako nang makitang nasa likuran niya si... Edna? Lucas, Maiwan ko muna kayong dalawa. Magluluto pa ako at siguradong gutom na itong apo ko. Alam ko rin na marami kayong pag-uusapan ni Edna. alam kong galit ka sa akin dahil sinabi ko kay tatay yung tungkol sa nanay mo. Hindi ako galit. Ginawa mo lang yung tama. Kaya dapat ako rin. Kailangan kong sundin ang lahat ng bilin at turo sa akin ng lola mo. Lucas, sigurado ka bang handa ka na magpaalam sa nanay mo? May mga bagay na kahit paghandaan mo, malulungkot ka pa rin kapag binawi na ito sa'yo. Sanay naman akong wala si nanay eh. Ang mas inaalala ko, si Tatay Edna. Matatanggap din ni Mang Melchor ang lahat, gaya ng pagtanggap niya noon sa pagkamatay ng nanay mo. May naiwan naman kasing magandang alaala sa kanya si Aling Lucrecia. Ikaw yon, Lucas. Ikaw ang nagsilbing bagong liwanag na tanglaw sa madilim na mundo ng tatay mo. Ang nagbigay ng walang katumbas na ligaya sa puso ng Lola Adelfa mo. Pati sa aming mga kaibigan mo, ang buhay mo ay isang regalo. Salamat, Edna. Sana hindi ka magbago. Sana anuman ang mangyari, ikaw pa rin yung Edna na kaibigan ko. At nandyan lang lagi kapag kailangan ko ng karamay. Na mahihingahan ko tungkol sa mga bagay na hindi ko masabi kina tatay. Huwag kang mag-alala. Palagi akong narito para sa'yo, Lucas. Hindi ko na napigilan ang bugso ng damdamin. Niyakap ko si Edna. At tinugon naman niya yon ng mas mahigpit pang yakap. Biglang gumaan ang aking pakiramdam nung mga oras na yon. Ramdam ko ang sinseridad sa mga salitang binitiwan ng aking kababata. Marahil ay siya ang naging kapalit ni nanay sa buhay ko, bukod pa kay Lola. Silang tatlo ni tatay ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal at pagkalinga na gaya ng isang ina. Kinagabihan, kapwa kami hindi mapalagay ni Lola Adelfa. Hindi kasi umuwi si tatay. May hinala kaming dumiretso ito kay nanay. Pero hindi rin namin maiwasang mabahala na baka may nangyaring masama sa aking ama. Halika, apo. Samahan mo kong hanapin ang tatay mo. Paano kung wala po siya sa dati naming bahay, Lola? Huwag naman sana, apo. Sandali, hindi ba't sabi mo may abilidad kang humiling at nagkakatotoo? Ipanalangin mong ligtas si Melchor, Lucas. May tiwala ako sa iyo, apo. Salamat po. Susubukan ko po kung magagamit ko ba sa oras ang kagipitan ang sinasabi ni Lola Banang na pambihira kong kakayahan. Habang ginagawa mo yan, kumilos na tayo para hanapin ang tatay mo. Mas malakas ang kutob kung magkasama sila ngayon ng nanay mo. Tayo na po, Lola. Baka ito na ang tamang oras para makapagpahinga ng muli si nanay. Dala ang lente ay nagmamadali kaming umalis ni Lola. Kapwa umaasang nasa dating bahay namin si tatay kasama ni nanay. At hindi nga kami nagkamali. Abot-abot ang pasasalamat namin ni Lola nang madatnan namin doon ang aking ama. Salamat naman at narito ka nga, Melchor. Akala ko may nangyari na masama sa iyo kaya gabi na ay wala ka pa sa bahay. Nay, si Lucrecia. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko ho alam kung bakit parang bigla siya nang hina. Kanino ko pa nararamdamang nakatitig lamang siya sa akin at umiiyak. Ang totoo niyan, hindi niya kinain kanina ang dala kong pagkain.
Hindi kaya senyales to, anak, Senyales ho ng ano? na gusto na niyang magpahinga ulit. Baka tinatawag na siya ng lupa, Melchor. Pero maayos pa naman siya kahapon. Inubos pa niya yung para sa araw na tong pagkain niya. Kaya ako nga kayo sinama sa bayan kanina. Ang mga sasabihin sana ni Lola ay hindi niya na naisatinig pa. Nagulat kaming lahat nang may marinig kaming mga papalapit na yabag. Nagsisigawan din ng mga yon. Mga sigaw na puno ng galit. Biglang napasa po ng kamay sa dibdib si Lola kasabay ng malakas na pagsinghap. Si tatay naman ay binanggit ang pangalan ni nanay na punong-puno ng pag-aalala. Nay, ang mga kalugar natin, mukhang nasundan nila kayo rito. Diyos ko, Melchor, anong gagawin natin? Hindi ko alam, Nay. Si Lucas ang apo nyo. Kailangan nyo siyang mailayo rito. Pero paano kayo ni Nanay Tay? Hindi ko iiwan dito si Lucrecia. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago nila masaktan ang iyong ina. Pero Melchor, Sige na ho, Nay. Wala nang oras. Umalis na kayo ni Lucas. Hindi, Tay. Hindi ka namin iiwan dito. Kakausapin ko ang mga kalugar natin. Pakikiusapan ko silang hayaan akong ibalik si Nanay sa kanyang himlayan. Hindi ka nila pakikinggan, anak. At hindi rin nila pwedeng malaman ang tungkol sa abilidad mo. Kapag naalaman nilang dugo ni Lucrecia ang mas nangingibabaw sa iyo, sasaktan ka rin nila gaya ng ginawa nila nun sa nanay mo. Lalo na kapag nalaman nilang ikaw ang dahilan kung bakit may gumagalang amaranheg sa lugar natin. Hindi namin kakayanin ang lola mo kapag nangyari yun. Kaya sige na, Lucas. Bilang tatay mo, inuutusan kitang sundin mong desisyon ko. Umalis na kayo ng lola mo! Batid kong desperado si tatay nung mga oras na yon. Ayoko man siyang suwayin pero hindi ko rin siya maaaring sundin. Bukod sa hindi ko kayang pabayaan ang aking ama, kailangan ko rin maibalik ng maayos si nanay sa libingan nito. Nasilaw kaming lahat mula sa liwanag na nagmumula sa mga lenteng dala ng mga kalugar namin na pinangungunahan ng tatay ni Edna. Tanging si nanay lamang ang hindi natinag sa kinaroroonan nito. Nang tumutok kay nanay ang liwanag ay nagsigawan ng mga tao. Galit na galit ang tatay ng kababata ko. At kaagad nitong inutusan ng mga kasama na sunugin ang aking ina. Sinubukan ko silang harangan at kausapin, pero nabigo akong pigilan sila. Kahit ang pagmamakaawa ni Lola ay hindi nila pinakinggan. Tama nga ang sinabi ng aking ama. Wala na akong maisip na ibang paraan nung mga oras na yon, kundi tawagin sa isip ko si Lola Banang. Siya lang ang tanging makakatulong sa akin at wala nang iba. Sa aking panggigilalas ay bigla nga itong dumating kasama si Edna. Nagulat sina tatay at lola nang biglang tumigil ang mga taong gustong sumalakay at sumunog kay nanay. Sa isang iglap ay tila naging estatwa ang mga ito. Hindi ko tuloy naiwasang humanga sa lola ng aking kababata. Alam kong ginamitan ng mahika ni Lola Banang ang mga taong sumugod sa amin, kabilang ng anak nito. sige na Lucas, kumilos ka na bago pa mawala ang bisa na mahikang ginamit ko sa kanila. Siguro naman ay nakapagpaalam na kayo sa iyong ina. Lucrecia, Tulungan mo na lamang ang anak mong matapos ang misyon niya. Hindi mo naman siguro gustong masunog ang amaranhig mong asawa, Melchor. Nararamdaman kong handa na siyang muling magpahinga. Sige na anak, hayaan na nating mamahinga ng tuluyan si Lucrecia. Pakiusap po, Mang Melchor. Tulungan natin si Lucas habang nandito pa si Lola para bumalik ng katahimikan ng lugar natin. Maawa ka sa asawa mo, Melchor. Tumatangi siya. Hindi rin niya gustong lumala pa ang sitwasyon dahil sa kanya. Heto, Lucas, kunin mo itong dala kong pulang sinulid. Itali mo ito sa mga hinlalaki sa paa ni Lucrecia bago mo siya ilibing padapa.
Kung inaalala mo ang nagkakalasa niyang buto at nabubulok na laman, ang sinulid ay kusang kakapit sa mga daliri ng iyong ina sa oras na lumapat ito sa kanyang katawan. Gamit ang dala kong lente, dahan-dahan kong inabot ang pulang sinulid na alam kong may orasyon ni Lola Banang. Hindi na nagsasalita noon si tatay. Tahimik lamang itong nakikinig at nakikiramdam sa mga nagaganap. Maging sina Edna at Lola Adelfa ay tahimik lang ding nakamasid sa amin ni Lola Banang. Nilapitan ko ang kinaroroonan ni nanay. Sa tulong pa rin ng mahika ng lola ni Edna, nagawa kong matiwasay na naitawid si nanay papunta sa kanyang libingan. Kung sariling lakas lang ang gagamitin ko, may posibilidad na mahulog kami sa tubig na nakapalibot sa bahaging kinalalagyan ng aking ina. At yun ang iniiwasan naming mangyari, ang maging tumpok ng uod si nanay. Halos katabi lang ng hardin ang puntod ni nanay. Nagulat ako nang maya-maya ay sumunod sa amin si tatay at sinimula ng paghuhukay. Sinabihan naman ako ni Edna na huwag mag-alala dahil siya na muna ang bahala kay Lola Adelfa. Maya-maya pa, biglang humampas ang malakas na hangin na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kasunod nun ay ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa kalangitan. Nang dahan-dahan akong tumingala, tumambad sa akin ng bilog at nagniningning na buwan. Akala ko kagagawan pa rin yun ni Lola Banang. Pero pagbaling ko muli kay nanay, nagulat ako dahil hindi na ang naaagda sa amaranhig ang nasa aking harapan, kundi isang magandang babae. Napaiyak ako sa tuwa nang makita ko na rin sa wakas ang totoong itsura ng pinakamamahal kong ina. Wala mang salitang namutawi sa kanyang labi, pero sapat na ang magandang ngiti ng nanay at nakabukang mga bisig para maunawaan ko ang nais niyang ipahiwatig. Patakbo kong nilapitan si nanay at mahigpit na niyakap. Hindi ako makapaniwalang nakakulong ako sa kanyang mga bisig nung mga oras na yon. Bigla ay parang ayokong matapos ang masayang sandaling matagal na panahon kong hiniling. Bigla kong nakita sa aking balintataw ang eksena kung saan sanggol pa lamang ako at karga ni nanay. Buong pagmamahal siyang nakatitig sa akin at halos ayaw na akong ilapag sa higaan. Napakaganda ng ngiti niya. Gumikislap ang mga mata niya dahil sa matinding kaligayahan. Pero kung kailan mas humigpit ang pagkakayakap ko sa aking nanay, ay saka ko naman narinig ang nagpapaalalang boses ni Lola Banang. Dahil doon, ay dahan-dahan akong kumalas mula sa pagkakayakap ko kay nanay. Pagtingala ko sa mukha niya, ay nginitian niya ako. Isang ngiti na puno ng pangunawa. Pagkatapos ay binalingan naman nito si tatay. Nilapitan at niyakap. Katulad ng inaasahan, labis na ikinagulat yun ng aking ama. Pero kaagad din itong nakabawi. Nakamamanghang kahit napakatagal na panahon na ang lumipas, ay nakilala pa rin ito ang mainit na yakap ng aking ina. At maya-maya pa, umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na hagulgol ng aking ama. Tahimik lamang si Edna habang nakaupo kami sa labas ng bahay nila. May pakiramdam akong nangungulila siya kay Lola Banang. Nangako naman ang matandang babalik. Sa sandaling kailangan na nitong turuan at sanayin si Edna bilang kapalit nito. Malaki ang utang na loob at pasasalamat ko kay Lola Banang. Sa tulong ng matanda, matagumpay kong naisuot sa mga daliri ni nanay ang pulang sinulid. Matapos ang emosyonal na sandali sa pagitan nila ni tatay, kusa nang pumasok ang aking ina sa nakahanda nitong hukay. At bago ito tuluyang padapang humimlay sa ilalim ng lupa,
Lumingon muna ito sa akin at nakangiting kumaway. Noon na tinanggal ni Lola Banang ang mahikang ginamit sa aming mga kalugar. Kailangan daw kasing masaksihan ng mga ito ang pagtabon namin ng lupa sa libingan ng aking ina. Nang sa ganun ay makumbinsi ang mga ito na wala na talagang amaranhig na gagalang muli sa lugar namin para maghanap ng taong mabibiktima. Wakas.